Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ayan, so isang magandang araw sa ating lahat. At isang bagong content na naman ang ating pag-uusapan ngayon guys. So ayan, so salamat pala sa mga bagong subscriber natin. So as of today guys, mayroon na tayong 900 plus na subscriber. Ayan, sa mga bagong subscriber, salamat sa inyo sa pag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, sa mga solid dating supporters. Thank you sa walang sawang suporta sa panonood sa aking content. Ayan. So, ang ating pag-uusapan ngayon guys is ito. Mayroon mga viewers na nagtatanong kung mayroon pa bang co-maker kapag kukuha ka ng motor dito sa Motor Trade. Ayan. Ito ang ating pag-uusapan ngayon guys. Alright. Guys, so kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ayan, so huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button sa baba. Alright, so baka makatulong itong aking content sa mga may planong kumuha ng motor or mag-installment ng motor dito sa Motor Trade. Ayan, siguradong makakatulong itong aking video na ginawa ngayon guys. Alright, so huwag na nating patagalin guys. Tara, pag-uusapan natin kung mayroon pa bang co-maker sa pag-apply ng motorcycle loan dito sa Motor Trade. Alright, stay tuned lang guys. Tara! Alright guys, so ngayon kapag kukuha ka na ng motor sa Motor Trade or installment ng motor, so hindi mo na kailangan magdala ng co-maker. So pwede ka nang kumuha kahit wala ng co-maker. So ito yung kagandahan ngayon dito sa Motor Trade guys. Hindi gaya dati na kailangan mo pang magdala ng co-maker mo, yung pagkakatiwalaan talaga na tao para ma-approve ka sa Motor Trade. So ngayon is wala na, pwede ka nang mag-apply kahit ikaw lang mag-isa, pwede ka nang kumuha. So yung dati guys, yung my co-maker is pabor yun sa amin. For example, na hindi magbayad yung subject sa motor sa installment na motor, so mayroon kaming hahabulin na tao which is yung co-maker. So ngayon guys, dahil wala na nga ang co-maker, so mismo talaga yung subject ang hahanapin namin kapag hindi ito nagbabayad sa installment na motor. Alright guys, i-insert ko muna ito guys. So sa mga gustong kumuha ng installment na motor, ayan, mayroon akong ginawang video. Ayan, kung paano at ano ang mga requirements sa pag-apply ng motorcycle loan dito sa Motor Trade. At mga tips para mabilis ang pag-approve ng installment nyo sa Motor Trade. Ayan, so baka pwede nyo itong tingnan pagkatapos itong video. Bisitahin nyo ang aking YouTube channel, Baguhang Vlogger Mix. Alright, sana makatulong itong video na to para mapadali lang ang pag-apply niyo ng motor sa Motor Trade. So ngayon guys is mayroon akong ibibigay na tips. So kahit walang co-maker is pwede ka pa rin ma-approve sa CI sa Motor Trade. So ngayon dapat pakinggan nyo itong mabuti. So sa mga gustong kumuha ng motor or mag-apply ng motor, ayan, so kapag ikaw ay mag-apply guys, ayan, mag-fill up ka ng application form. So siguraduhin nyo guys na totoo talaga yung lahat ng information na nilagay mo doon sa application form. Kasi mayroong ibang customer guys na hindi totoo, yung hindi tugma yung kanilang mga nilagay sa application form. So factor yun guys. Factor yun na maging ma-disapprove ang application nyo sa pagkuha ng motor. Sa application form pa lang is nagsisinungaling na kayo. So paano na sa personal ninyo guys. So dapat talaga lahat ng information doon sa application form is totoo. Ayan. At isa pa guys, So, di ba sa application form is mayroong mga contact reference person.
So dapat ang ilagay nyo doon guys is totoo na tao at mayroong contact number at dapat makukontak yon. So for example, ang ilagay nyo doon is mga kapitbahay, mga pinsan nyo. So siguraduhin yung makontak yung mga contact number doon guys. Okay. For in case po na hindi kayo, for example, na-releasean kayo ng motor at hindi kayo makontak, or for example, umalis kayo sa lugar, so mayroon kaming pagtanungan. So doon kami sa mga contact person ninyo. Ayan. Pero guys, kung ilalagay nyo doon sa contact reference person is hindi talaga totoo na tao, or ayan, nagsisinungaling kayo, so talagang ma-disapprove kayo sa CI. So dapat makontak iyon at talagang totoo na tao yung nilagay doon. Totoong pangalan ng tao, hindi gawa-gawa lang yung mga pangalan. Dahil yan, tatawagan din yan ng mga CI kung talagang totoo ba yung mga nilagay doon sa application form ninyo. So ulitin ko guys, yung tips, dapat hindi kayo nagsisinungaling sa application form. Alright, so factors yon para ma-approve ka sa CI. And guys, so hanggang dito na lang tayo. So ulitin ko guys ha, pwede na kayong mag-apply ng motor or kumuha ng motor dito sa Motor Trade kahit walang co-maker. So sana nakatulong itong video guys sa mga viewers natin, so sa mga nagtatanong. Alright, sana nakatulong itong video na ginawa ko. So ayan, sa mga bago pa lang sa aking content guys. So kung sa tingin nyo is nakatulong ito, so huwag niyong kalimutang i-like. Then paki-subscribe na lang din sa aking YouTube channel. Ayan, yung subscribe button sa baba, so paki-pindot na lang po. At huwag nyo rin kalimutang pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video kong i-upload. So alright guys, thank you sa ating lahat. Sana suportuhan pa ninyo yung aking YouTube channel. Alright.